Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo. At sige po, pwede po bang palakpakan natin si Lord? Come on, simulan natin ang hapon na ito na mayroong papuri sa Panginoon. Bigyan natin sa Diyos yung pinakamalakas na papuri. Pagsamba sa ating Panginoon. Yes, God, Ikaw ang Diyos. Na Lord, Ikaw ang nagliligtas, oh God. You rescue us, Panginoon. And God, You live. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hey. Yes, Panginoon, pupurihin ka namin. Sasambahin ka namin, oh Diyos. Come on, we clap our hands to our God. Hallelujah. Come on, all together now. Sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Come on, people of God, sing. I raise a banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Our God, He lives. We sing. I know He rescued my soul. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Come on, people of God, we believe. I believe. We say, I raise a banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer. Yes, Lord, You live. Come on, we proclaim. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I rise with You. I'm dancing on this mountain top to see Your kingdom come. Come on, we sing, church. My Redeemer lives. Louder now, say. My Redeemer. God, You live. One more time, my Redeemer. My Redeemer. God, You live. My Redeemer. We say, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. One more time. Say, my Redeemer. God, I know You live. Hey, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, palakpakan natin ang Diyos. That is alive, who lives. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Hey. Yes, Lord, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Come on, church, we sing. You know that I love You. You know that I want to know You so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for You.
I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever, my praises to you. Come on, we sing to the Lord one more time. Jesus, yes, you are, oh God, no one else. And forever, my praises to you. We proclaim, you know that I love you. Come on, church. Know you so much more than I have before. We sing, these words are from my heart. These words are not made out. I will live for you. Come on, just sing it. Devoted to you. Say, King of majesty, I have one. Come on, church, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. We say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever, my praises to you. Oh, we say, Jesus, Jesus. Yes, you are my God. And forever, my praises to you. Hallelujah. Come on, we clap our hands to the Lord. My Savior, Jesus. Come on, we proclaim, we say, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever, my praises to you. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. And forever, my praises to you. And forever, forever, Lord. And forever, my praises to you. Come on, give Him glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, oh God, hallelujah, Jesus. Panginoon, the King of Kings, the Lord of Lords. Ikaw ito, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Here we are, Panginoon, sa lugarang ito, Diyos. To worship you, God. To honor your name, Panginoon. And to glorify you, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Our deliverer, our redeemer, our savior, our hope. Yes, Lord. Buhay ka, Panginoon. You live. You live, Panginoon. Kaya narinig mo ang aming mga papuri. Narinig mo ang aming mga awitin. Narinig mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Sa hapong ito, can we close our eyes sa Panginoon? And sige, worship the Lord in this place. He sees us. Nakikita tayo ng Diyos. He knows us. And as we draw near to the Lord, ang kanyang salita ay nagsasabing He will draw near to us.
Kaya kung ano man ang mga sitwasyon, ano man ang mga pinagdaraanan natin sa hapong ito, draw near to the Lord, worship Him, call upon His name, and He will be there. He will be with us. He will answer. Hallelujah. Come on church. Open your hearts. Let's open our hearts sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Here I am, here I am. Oh God, we worship you, Jesus. We glorify you, Father. We acknowledge you, Holy Spirit. Hallelujah. Come on, people of God. Worship the Lord. Worship our God tonight. Hallelujah. Sweet Jesus, thank the Lord. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made with his heart adore you. Hope of a life spent with you. Yes, oh God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, you are wonderful, oh God. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Thank you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful too. Here I am, oh God, here I am to worship. Here I am to bow down. Come on, say today. My God, you're altogether lovely and altogether you're worthy, Lord. Come on, we sing to the Lord. Here I am, oh God, we say, here I am to worship. Oh, here I am to bow. Oh, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon. Thank you, Jesus. I'll never know how much. Yes, oh Lord, upon that cross. Come on, people of God. I'll never know. I'll never know, Lord, to see my sin. Oh,
upon that cross. Oh God, call upon the name of the Lord and be saved. Come on, call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, oh God. Come on, kapatid. We sing, call upon the name and be saved. Jesus, oh sweet Jesus, call upon the name. Come on, church. My God, you are my rescue, Lord. Come on and call upon His name. Call upon the name, oh, and be saved. Oh, we call upon the name of the Lord. And come on, church, people of God, call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. No other name that can save. Call upon the name Jesus and be saved. Here I am, here I am, here I am to worship. Here I am to bow. Come on, church. Come on. You're my God. You're altogether lovely. You're worthy, O Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say. Come on, say it from the bottom of your hearts. You're altogether loved. You're worthy, oh God, you're worthy. Wonderful Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Worthy, O Lord. Come on, come on. Oh, here I am to worship. Come on, sing it to the Lord. He hears us as we call upon His name. He is here. You're lovely, O Lord. You're worthy, O God, like no other. Oh, go to me one more time. Here I am to worship. Oh, you're my God. You love me, O Lord. You're worthy. Wonderful, wonderful. We say, I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know how much to see my sin upon. I'll never know, I'll never know. Thank you, Jesus. God, you're saving me. I'll never know, I'll never know how much it costs to see
my sin. I'll never know how much it costs to see my sin abandoned. Come on, we sing with all our hearts. I'll never know. You sing to Jesus. Come on, church. One more time. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon. Never know, God. I'll never know how much to see my sin upon. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether one. Come on, people of God, sing it to the Lord. Here I am to worship. Here I am to bow. Oh God, you're my God. You're altogether. You're lovely, oh Lord. Worthy of it all. Wonderful. Hallelujah, God. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Here I am. Yes, God. Here we are, Panginoon. I want to worship you, Panginoon, in spirit and in truth, Panginoon. God, sa umagang ito, sa hapong ito, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Yes, Lord. We are here, Panginoon, for no other reason, Panginoon, but to worship you, God. Sige, Lord, na mo mapapurihan ka namin. May taas namin ang pangalan mo sa aming mga buhay. Sige, Lord, mangusap ka sa amin sa hapong ito. Alam mo ang aming mga sitwasyon. Alam mo ang aming mga kwento, God. And yes, Lord, I know that ikaw ang kasagutan sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Lord, open our hearts, open our minds sa hapong ito. Let your words speak, Panginoon, and move, Panginoon, sa bawat buhay ng mga anak mo. Salamat, O Diyos. Andito mga anak mo, O Diyos, sa lugaring ito. And God, yes, Lord, andito kami, O God. We are expectant, Panginoon, Lord God. I know, ikaw ang Diyos that will never fail. You are wonderful. You are powerful. You are glorious, Panginoon. And I know, Panginoon, you will move in this place, O God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Di ba tapos si Lord? May gagawin pa si Lord sa mga buhay natin sa hapong ito. Salamat, O Diyos. God, sa iyong kapurihan. Sa iyong pasasalamat, O God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Tayo po ay makaupo na. Sige po, straight na tayo sa kanyang mga salita. At muli po, magandang hapon sa bawat isa. Pwede ko bang marinig yung inyong response? Mahina. Sige, palakpakan mo na lang si Lord. Hallelujah. So, sige po, tayan natin sa hapong ito ay makapakinig tayo muli ng kanyang mga salita. At siguro, sige, subukan natin that in the end ay maipakita natin o makita natin yung maraming mga bagay pa patungkol sa Diyos that in the end ay may kinalaman sa ating service sa Kanya. Yung ating pagsiserve sa Lord, tignan natin at dito tayo dadalhin ng Panginoon sa hapon pong ito. Kayo po mga nakikinig sa amin online, sige, hayaan nyo na matututi po kayo sa habang andyan kayong nakikinig po sa amin. Gusto kong basahin ang Jeremiah chapter 1 verse 5. Actually, parang opening verse ko lang ito. Mamaya meron pa akong isususog dito na
text at yung context niya upang lalo nating maintindihan itong pong ating pag-uusapan po sa hapong ito. Jeremiah chapter 1 verse 5, very familiar verse, but ayan natin na dito natin madidinig si Lord at dito niya tayo kakausapin sa isang sitwasyon din ng buhay natin that ang dalangin ko ay makarinig tayo dito sa Kanya ng mensahe sa pamamagitan nitong Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi po dito, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nations. Sobra yung advance yung foreknowledge ng Diyos. Hindi pa man tayo na ipanganak, andun na yung plan ng Diyos na meron tayong panawagan. Hindi pa man tayo lumalabas sa tiyan ng ating mga magulang, may purpose na ang Diyos. Meron na siyang agad-agad na plano para sa iyo at para sa akin. Ang sabi niya dito, I ordain you a prophet to the nations. Of course, ang malalim naman tong ibig sabihin as a prophet, but literally pwede naman na tayo ay mag-e-echo ng kanyang mga salita. Yung propeta kasi ay nag-e-echo siya sa salita ng Diyos na kung anong sinasabi ng Diyos ay kanya ding sinasabi ito. At dito, pwede naman din talaga tayong gamitin ng Diyos dito. But hindi lang ito as a prophet, but in many ways, because dito kung titignan natin, mamaya pa sa mga text na gagamitin ko, that we are ordained hindi lamang bilang propeta, but there's a lot of gifts na ibinigay sa atin ng Diyos na pwede natin pang gamitin so that in the end for His kingdom. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, the title of my message this afternoon will be talk about the subject incomplete work. Incomplete work. Bakit? Sa simula pa lang dito sa text na ating binasa, may plano na si Lord. But dito, kakausapin tayo ng Diyos na, teka muna, marami tayong incomplete. Hindi natin nasusugan yung panawagan natin. Hindi tayo nagtuloy-tuloy. So, sige, tignan natin. Yung title pa lang, may sinasabi ng Diyos sa iyo, sa akin, na pwedeng meron tayo sinimulan pero hindi natin kinumpleto. So, tignan natin ito at mapapalahanan tayo. So, that in the end, yes, andun yung plano ng Diyos that He will finish actually, sa ibang salitaan, unfinished business. Yung hindi tapos na mga trabaho na pinagagawa sa atin ng Diyos o yung kanyang plano sa buhay mo, tatapusin niya ito. Doon yung pupunta sa dulo. Sige, palapakan mo si Lord. Sabi ko nga kanina, hindi ko lang naman to observation, but in many observation, sa mga churches ay lumalabas na magkaiba yung distinction ng generation ngayon at sa mga nakaraang generation at kung dadalhin mo pa sa pinakadulo yung generation ng Bible, medyo parang sinasabi nila, ibang-iba na yung generasyon ngayon. Yung mga tao ngayon ay tayo kasama, for the most part, we are of self-consumed. Sinabi ko to kanina. Self-consumed, ibig kong sabihin that in the end, it is about you and about me. It is about, yun na nga, about me. About me and the we, sabi ko kanina. About me and the we attitude generation. Teka muna. So, dito na ito ngayon, dito pumupunta na ito ang nagiging resulta ngayon.
Kasi sa malimit, ito yung kaisipan na, how about me? Paano kung susunod ako sa iyo, Diyos? Paano na ako? Paano naman to? Paano naman yan? Paano naman yan? O ito mga bagay na ito. So ito yung trouble. So tignan natin to. So that in the end ay medyo negative lang talaga. That pwedeng mapupunta ka sa self-consume. At naging resulta ay incomplete work. Kasi hindi mo magagawa yung itutuloy yung mga pinagagawa kasi ang iniisip mo, maapektuhan ako dito. Madadamay ang maraming bagay dito kapag tinuloy ko yung mga bagay na gusto ipagawa ng Diyos sa akin. But meron tayong pinanggalingang nitong ating pag-uusapan kasi nga in Jeremiah chapter 1 verse 5, ang sabi, hindi ka pa lang na ipanganak, you are called. Andun na yung ikaw ay tinawag. May plano na ang Diyos sa iyo. Teka muna, at yung purpose ng Diyos, yung plano niya, yun yung purpose ng Diyos sa buhay mo nung ikaw ay lumabas. But so that in the end, tinignan tayo ng Diyos, marami tayong trabaho na hindi ginawa, incomplete work. Yung mga bagay na naiambag natin. So, teka muna, no? So, sige, tutuloy-tuloy pa ako at meron akong gustong sabihin. Anyway, huwag kang mag-alala. Tayo to lahat, kinakausap ng Diyos dito. Lahat tayo dito ay, ano tawag? Yung tayo ay guilty. So, kasama ako dyan. Friends, a spirit of centeredness. Ito yung trouble eh. Has evolved into centeredness has evolved into selfishness. So ito na yung mapupunta na yan doon sa, paano ako? Paano na lang ang buhay kung ikaw na lang ang titignan ko at ikaw ang susundin ko? Ito yung trouble, no? Ito yung trouble. But that in the end, kapag hindi natin ito tinignan at pinag-uusapan at lalo na sa simbahan at hindi ito nababantayan, para itong cancer na kumakalat ito sa katawan. So that in the end ay matutrouble yung body, yung simbahan o yung body of Christ. So kailangan itong bigyan ng pansin kasi lumalaganap ito, kumakalat ito sa buong katawan as a church. Trouble, ano? So kapag cancer na yung sakit ay hindi na siya effective. So, no wonder maraming mga churches na hindi na sila effective because nandun na, kumalat na itong klase ng, ganitong klase ng mga ugali ng madami ng mga tao, yung self-consume. Self-consume. Yung ako muna, kami muna. Parang ganun. Friends, it has divided us and separated us from what we were created to be. Kung balikan natin yung Jeremiah chapter 1 verse 5, ito yung magiging dahilan upang wag mapangyari yung unang plano ng Diyos. That in the end, no, kita natin doon na nasabi ay sa simula pa lang ay tinawag na kita. Sige, palapakan mo na lang muna ang Panginoon. In fact, sabi ko nga to kanina, ito yung sermon na hindi to magiging ano to sa amin, negative. Kapag nadinig ako o nadinig ng madami itong ganitong usapan, hindi ito parang positive kasi yun na nga, kung hindi ko sinasabi na ganito tayo dito, but if we are self-consumed, ayaw mo to. Kasi responsibilidad pa to eh. Ayaw mo to kasi magagalaw ka dito. So, hindi to pabor sa mga preacher. But, salamat na lang sa Diyos talaga kasi hindi ko alam but si Lord talaga ay wala tayong magagawa. Wala akong magagawa kasi ang salita ng Diyos ay hindi naman ito parang selective na yung gagawin natin. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa ibang mga simbahan but hindi to yung parang hinihele-hele tayo. Hindi ko alam kung paano tayo, parang hindi ko alam paano, but ang salita ng Diyos ay nagpapagising sa bawat isa.
Kasi nga, ito yung ayaw ng madaming pakinggan at ito yung trouble sa madami, sa body of Christ, even among Christians sa atin, na ito yung mga bagay na parang hindi tayo interesado masyado. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. At definitely ako naniniwala na majority naman talaga ay andun yung desire. Pero yung tayo kasi ng mga tao, meron tayong ganitong spirit na yung ano ba tawag doon? Yung nagiging makasarili tayo. Meron tayo niyan eh. That in the end, iniisip mo na, teka muna, mawawalan ako dito. Mababawasan ang oras ko dito. Teka muna, matutrouble ako dito. Baka mawalan ako. So, ito yung mga bagay. So, hindi siya masyado magandang pakinggan kasi ito yung, kung madidinig mo na, lagi mong madidinig na sinasabi ng simbahan, mag-invite ka. Bago ka pumunta ng church, Saturday pa lang, mga example. At least meron ka nang iniisip na, sino ba pwede kong dalhin sa church? Sino ba pwede kong isama? Sino ba pwede kong kausapin at sabihin, sama ka sa church? Ito yung trouble sabi ko kanina, sometimes sa loob ng bahay natin, hindi natin sila ma-invite. Hindi naman na kailangan lumabas kasi paglabas natin, bago pa tayo lumabas, madaming tao sa loob. But nandun tayo na parang wala tayong ganitong desire kasi pwede na hindi ko alam sa anong reason, but hindi ko alam, but iba't ibang reason, hindi ko alam, but that in the end, mapupunta yan doon sa self-consume. Yung istorbo ito eh, hindi ko alam kung gano'n ba ang pananaw whatsoever, o kaya, ang hirap pa ito invite, eh, marami pang introduction dito, wag na lang. So, hindi eh. Andun pa rin yung, teka muna, ikaw ba yan? Ikaw na lang ba iniisip mo? Trouble na. Teka muna, ako din yan. So, kung saan papapunta, no, yung usapan. But in many ways dito, nadidinig naman natin, hindi lang sa atin, sa ibang mga simbahan, that serve the Lord. Serve the Lord. Involved in the ministry, di ba? Nandun lagi, nandyan. We are, in hiring, di ba? Parang ganun. But hindi ko alam pa paano natin napapakinggan, but pwede na kung bakit. Hindi, walang judgment. Wag po. Ito ay mga reminder lang ito na baka dito kinakausap ka na ng Diyos at baka ito na yung time na pwede that and then sabi mo, time na to eh. Matagal ko na ito nadidinig eh, pero siguro naman mahaba na ang pag-aantay ng Diyos na lagi ko na lang nadidinig to, i-invite ako, but I'm still, nandun ako lagi sa mga reasoning ko. So, hindi ko alam, but dito papunta pa to yung ating usapan kasi mapupunta tayo dun sa backlog at dinadala tayo dun sa Diyos, dun sa sagot na madami ng backlog kasi merong mga unfinished business, mga unfinished job na hindi natuloy-tuloy because of that in the end ay naging self-centered ang marami, that ang iniisip lagi ay yung mahirap yan. Paano naman ang ganito? Paano nang ganyan? So, ito yung trouble. So, sige lang, pakinggan lang natin to kasi nag-speak lang naman si Lord. In the end ay sana magkaroon tayo dito ng understanding na hindi lang naintindihan, kundi yung desire that God, sige na, Lord, I think this is the right timing na para tapos na ako dito. Lagi ko na lang ito nadidinig. Lagi na lang ako nakukonvict dito. Alam ko naman tama talaga to, pero hindi ko magawa. Kasi nga, yun na nga, ang dami kong reservation, ang dami kong reasoning, ang dami kong dahilan, at yun na nga, napupunta ako dun sa tanong na, paano naman ako? So, teka muna, sige, palakpakan mo si Lord. Lahat naman tayo, kinakausap ng Diyos dito sa isang banda. Kasi sa malimit na pagkakataon, ang magiging trouble lang dito, yung pwedeng dahilan ay, wala akong time. Tapos tayo. Pag sinabi mo na yan, goodbye. But, hindi naman kasi yung time wala. Ayaw mong bigyan ng time. Kasi kanina sabi ko nga, kahapon, yung ating mga ushers, na there are almost 50, pumunta ng Bataan, nag-team building. Mahirap gawin yun. Doon ka pa mag-team building sa Bataan. At may mga trabaho mga teachers, mga call center, o kahit na, kung sabihin mong, nasa bahay ka, pero full-time mother, nandun ka, nag-aasikaso, madami ka talaga pwedeng gabihin na hindi ako pwede dyan. Pero kung magtitignan natin, pwede sila. Kasi nagbigay sila ng oras sa Lord.
May oras ibigay lang Pero yung walang time, hindi totoo. Kasi it's a matter of decision na ibibigay mo ba o hindi. But ang reality, meron talagang nakagagawa nito. So, nakakatuwa lang kasi, yun na nga sabi ko, majority naman sa church natin, ang mga tao dito, meron silang time sa Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sige, tuloy-tuloy pa ako, ano. So, etong usapan ng ganito, nagiging honest lang tayo. Yun na nga, nagiging honest. Siguro, pati yung preacher, naging honest lang. At sana, dito, sa conversation ng ganito, maging honest din tayo na, totoo naman. Totoo naman, na pwede naman talaga kung gusto. Pwede naman talaga. So, eto yun. At that in the end, kung hindi natin ito magagawa, mapupunta tayo dito sa title na to at mapapabilang tayo dyan. O hindi naman, pwede naman nagbibigay tayo, but pautay-utay, but so that in the end, sinukat tayo ng Diyos, sabi ng Lord, kulang. May mga backlog, may mga walang laman, may mga hindi tinarbaho, unfinished work, unfinished business. Hindi natapos. So, dito tayo kinakausap ng Diyos sa hapong ito. Sige, palapakan mo si Lord. Actually, abang ginagawa ko nga to, siyempre magkakatando ka lang sa katanungan at parang gusto mong sagutin na, Lord, o nga ba? Bakit ba namin hindi maibigay sa iyo yung time namin? Di ba? Parang ganon. Yung, anong ka, hinahanap mo, ba't ganito? Ba't ganito tayo sa Diyos? Parang ganito na honest naman ang Diyos sa atin. Sa malimit na pagkakataon ng Diyos ay lagi siyang kunting tawag mo lang, maramdaman mo si Lord. Di ba? Andun yung saklolo niya, andun yung provision niya, andun lahat. So, but that in the end, si Lord tapat sa kanyang pangako na may usapan tayo sa kanya, pero never siyang parang wala. Kasi andyan siya lagi. Pero bakit tayo, tanong lang naman to, but nandun tayo sa, bakit pag patungkol na sa atin, at yung tayo nang magpapasya, malimit, ay madami tayong dahilan. Trouble. The Bible says, siguro gusto ko din pang na paintindi na hindi ko sinasabi na parang, teka muna, na okay lang ang, kasi kanina sabi ko, sometimes ito yung nagiging reason, guilty tayo. But bandang ulit sabi natin, hindi ako qualified na dyan. Kasi maraming dahilan na bumagsak na ako minsan, hindi ko na napatutuo sa Diyos yung mga pangako ko, but that and then nagigilty na tayo. But yun na nga. At hindi ko sinasabi na okay lang ang ganyan, pero hindi rin yan ang magiging reason para wag natin ituloy yung mga bagay na pinagawa. Hindi ko alam kung ano ang kwento natin. Sabi ko kanina, madami sa atin, galing tayo sa ibang church. That is the reality. At huwag kayo mag-alala, mga answer prayer kayo namin. Kasi even in my prayer, sinasabi ko naman na, Lord, kung may mga anak ka na hindi muna nagagamit sa labas, at hindi ko alam, may iba't iba silang mga kwento sa dati nilang simbahan, bring them here, Lord. So that in the end, ay at least, ma-restore ng konti, mapahinga ng konti, but that in the end, Lord, magamit mo siyang muli. So ito yun. Kasi nga, hindi din kasi ito yung parang, yung reason na, wala na Lord, hanggang dito na lang ako. Di ba? Hindi ko alam, sinong kausap ko dito? Ikaw ba to? Galing ka sa ibang church. But that in the end, sabi mo, ayoko na. Ano na ako dalang-dala na ako. Mag-serve. Hindi ko alam, may mga ganon. May mga experience ka sa simbahan mo, but hindi yan pwedeng valid na reason kasi, kung titignan natin, hindi may panawagan ka. Binasa ko na ba yung verse ko kanina in Romans chapter 11? Tulungan nyo nga ako. Hindi pa o nabasa ko na? Romans 11, nabasa ko na ba? Hindi pa. Tulungan nyo ako. Hindi pa. Okay, at least, alam ko. So, bakit ko sinabi na yung mga bagay na parang dinaanan mo, sometimes yun yung reason mo na hindi na mali ako ng mga decision ko Nakagawa ko ng kasalanan or whatsoever, at that in the end, ay gamitin ko na to para maging dahilan ko at sasabihin ko, hindi na ako qualified, Lord. Hindi po.
of course, sabi ko nga ay hindi ko naman din sinasabi na pwede tayong gumawa ng kasalanan at wala nang mangyayari, meron po. Pero walang kinalaman ang panawagan. Pwede, sabi ko kanina, merong consequence. Merong consequence, merong kang dadaanan dyan. Kasi ang Bible nagsasabi that God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. So sa madalit salita, ano man yung mga nangyayari sa iyo, at walang kinalaman ang Diyos dyan. Kasi ang Diyos ay, andun siya. Hindi siya nagkamali sa mga bagay na mga dinaanan mo. Mamaya pupuntahan ko yan uli. That in the end, ay gusto kong ipakita dito that He is God. He is God. Hindi nababago yung kwento mo because He's still God. That in the end, you must trust Him. Yung mga reasoning, hindi ko alam. Sabi ko kanina, paano na lang ako Diyos? Ano magiging sitwasyon ko ng buhay? But that in the end, sabi ko nga kanina, He is solid. He is stable. In fact, sabi ko kanina, He is eternal. Yung kanyang kontrata ay hanggang sa dulo. Sa walang hanggan. Hindi siya parang may subcon lang na just for the meantime, but He is everlasting, yung kanyang covenant. So, tignan pa natin ito, ano? Friends, ulitin ko po, itong Diyos na nakilala natin that He is God. Na kapag sinabi niya, sabi ko kanina, ginagawa niya at kapag ano plano niya, napapangyari. So, walang kinalaman doon sa sitwasyon, sa kalagayan, na ano ba kwento mo, so that and then yun ang gagamitin mo ngayon na magiging reason para sabihin mo, hindi na ako qualified. Kasi si Lord, ano man ang nangyayari sa buhay natin, He is still God, He is still in control. Sabi ko nga kanina, siya ang may hawak ng buhay natin, na that in the end, ginamit ko pa yung parang negative at saka positive na kapag sinabi niyang mabubuhay ka, mabubuhay ka. Pero kapag sinabi niyang, hanggang dyan ka na lang, mamamatay ka na. Sabi ko nga kapag si Lord, yun ang kanyang dinesisyonan, pumunta ka man sa pinakamagandang hospital, pinakamagaling na doktor, o gamitin mo lahat ng pera mo, pag sinabi niyang mamamatay ka na, mamamatay ka na. Yan ang totoo because He is in control. Yun yung buhay ngayon. Gusto kong gamitin ito in positive. Kapag sinabi naman ni Lord na mabubuhay ka, ano man ang mangyayari sa iyo, anong dadaanan mo dyan, huwag kang mag-alala, mabubuhay ka. Sige, palapakan mo muna si Lord. Sige, meron pa kasi akong gustong sabihin. Let us go to Romans chapter 11, verse 26 to 29. Tusugan ko pa to at mamaya, yung verse 29, gagamitin ko yun sa title natin. Sabi dito sa 26 ng Romans 11, and so, all Israel will be saved. Pangako ito ng Diyos that in the end ay, eto makikita mo in general, kasama tayo dyan, na yung tayo na mga kumilala sa Kanya, na siya ang Diyos natin at Panginoon, tagapagligtas, ano man ang mangyari, ano mang kwento meron tayo, so that in the end, yung saklolo ng Diyos, nandiyan sa dulo. Teka muna, sa lahat ng aspeto ng buhay, of course, ang pinakabuo dito ay yung salvation. But yung maliliit na mga dinadaanan natin, na akala natin ay hindi na tayo makakaalis o hindi na tayo makaligtas dun sa mga sitwasyon, andun ang pangako ng Diyos. Because, ang sabi niya dito, as it is written, nakasulat na yan ang sabi, huwag ka man na mag-alala, that nandyan yung pangako ko na ililigtas kita dyan sa kinalalagyan mo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sabi dito, the deliverer will come out of Zion and He will turn away ungodliness from Jacob's. Actually, medyo malalim ng konti, pero gusto kong lagyan ng diin to na ginamit niya itong si Jacob kasi ito yung old life na yung sin, kasalanan, yung old mentality, yung mindsetting, dito mapupunta yung pagiging selfish.
sa isang banda lang naman to, sa pagiging self-consumed. But eto sabi niya, He will turn away the ungodliness from Jacob. Verse 27, sabi dito, For this is my covenant with them, when I take away their sins. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, yung pinili ka, sabi dito, they are beloved for the sake of the fathers. Verse 29, ganda na sabi dito, for the gifts and the calling of God are irrevocable. So ito yung dito tayo mapupunta ngayon na yung panawagan at yung unang plano ng Diyos, it's sa Jeremiah chapter 1 verse 5, that in the end sabi niya yung calling, tinawag tayo ng Diyos as a prophet, sabi dito, 29, sabi dito, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi na babago yun. Hindi na babago. Hindi na pwedeng baguhin. Anong sinasabi nitong context? Siguro, bigyan ko pa ng pansin, yung verse 29, very clear masyado that yung calling mo ay irrevocable. Walang hinahanap sa'yo yung continuity. Kaya nga yung title natin, teka muna, kulang, hindi tinatapos, nasaan na? Hindi na tinutuloy yung trabaho, yung covenant, yung pinagagawa ng Diyos, yung calling. Incomplete yung work. Yun yung title, So, hindi tayo nawawala. Nandyan ako sa gusto kong sabihin. Because for the gifts and the calling of God are irrevocable. Kaya nga, andun yung covenant ng Diyos na hindi magbabago isip ko dyan. Ano man ang mangyari, irrevocable, walang reasoning, walang reason. That and then sabi mo, hindi na ako pwede. Hindi, sabi ng Jeremiah, sa simula pa lang, nasa sinapupunan ka pa lang, you have your calling. May panawagan ka na at yung panawagan na yan ay irrevocable. Walang pwedeng sinong pumigil dyan sa anumang sitwasyon. Friends, if God calls you, He will not change His mind. Hindi siya magbabago ng isip dyan. Teka muna, dinadala tayo sa paglilingkod. At ako, tingin ko, this is right timing for us, lalo na sa inyo, na mga answer prayer kayo, galing kayo sa, hindi ko alam, galing ka sa ibang religion, pwede din naman, sa ibang religion, hindi ko alam, o galing kayo sa isang totoong simbahan, that hindi ko alam kung anong kwento, paano kayo nakarating dito, but hindi na bago yung panawagan. Still, yung panawagan nyo noon ay inahanap ng Diyos yan ngayon. So siguro, ang gusto ko pang sabihin na hindi pwedeng parang na-stop na yung calling. Because the calling is irrevocable. Dapat nagpapatuloy at pupunta tayo doon sa title, hinahanap ng Diyos dahil incomplete yung work. Teka muna, may kinakausap si Lord dito. Sige, palapakan mo na lang ang Panginoon. So, kami, para sa akin, isang kagalakan at isang karangalan so that in the end, ay makasama kayo sa workforce ng In Christ City Church. Kanina po, nandito kami, nagmi-meeting kami. Very excited kami kasi daming gustong gawin si Lord. Nag-meeting kami ng workers bago tayo nag-3 p.m. dito. At halos puno to. Ang dami nating workers. More or less, nasa 150 workers yung ating workforce kasi 5 services, pinaghati-hati natin. But still kulang. But sabi ko nga, mukhang naiiba pa rin kasi biro mong workers pa lang ay 150. Wow, that is good. But marami pang tatawagin si Lord. Sabi ko nga kanina sa kanila na marami pang nandyan na mga nakaupo at marami pang dumadating so that in the end, yun yung prayer natin that in the end ay maging kabilang sila sa workforce ng In Christ City Church. Sige, palapakan mo si Lord. Kasi hindi lang naman tayo mga tinawag dito. That in the end, nakita natin na sa simula pa lang, may plano ang Diyos dyan sa mga yan. Nandun pa lang sa Jeremiah chapter 1 verse 5, wala pa, hindi pa lumalabas si Lord, may plano na may calling, so that in the end, yung calling ay irrevocable. Hindi natin pwedeng baguhin sa anumang sitwasyon o kwento na meron tayo, hindi yan valid. Sige, palpakan mo si Lord. Ganda sa the Message Bible, yung Romans chapter 11:29, parang mas maliwanag yung kanyang explanation. Gusto kong isama, Sabi dito sa
the Message Bible, sabi dito, God's gift and God's call are under full warranty. Full warranty, ibig sabihin, ano siya? Never canceled. Sabi, full warranty, never canceled, never rescinded. Irrevocable. Yung gifts and calling. Friends, eto tayo. Walang pwedeng kwento o sitwasyon para maging valid yung that in the end ay hindi na tayo magpapagamit sa Diyos. At pwedeng sabihin na parang, ay hindi na ako qualified, nagbago isip ng Diyos. Hindi po. Walang pwedeng magpapabago sa isip ng Diyos patungkol sa panawagan niya sa iyo at sa akin. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda sabi, full warranty. Full warranty. So, guaranteed yung calling. So, hindi ko alam paano natin napapakinggan ito. Ulitin ko po, mga kapatid, yung panawagan na meron tayo, wala pong expiration. Wala pong expiration. Ewan ko, may nadidinig akong mga tao na sinasabi nila na nag-retire na sila sa kanilang paggawa sa Lord. Pero parang hindi ako komportable dun na nagre-retiro sila. Parang wala namang retirement sa paglilingkod sa Diyos. Walang sinasabi ang Bible dyan. Kasi nga, ano siya? Ano tawag dyan? Full guarantee. Hindi siya nakakancel sa anumang panahon. Pero hindi ko alam sa anong dahilan nila, but hindi ko alam, but hindi ako komportable na nakakadinig ako ng mga tao na nagsasabi, ay, ano na ako? Ano sabi? Ano sabi doon? Sa, ano na yung nagpapahinga, retired na. Teka muna. Friends, it is sovereign. It is sovereign. It is unchangeable. It is irrevocable. Diyan sa verse na ating pong binasa. So, ito yung tayo. So, teka muna. Dapat binabantayan natin yan. Hindi tayo pwedeng parang nagkaroon tayo ng vacuum. That in the end, parang merong instansya na teka, okay din naman, paminsan-minsan. May mga ganong situations, but nandun yung desire. At etong sermon na ito ay nagpapaalala sa atin na ibalik natin uli yung ating kalagayan, yung siglan natin sa pagsililingkod sa Lord kasi yun na nga, that is irrevocable. Hindi yan magpapatuloy kasi walang sinong pwedeng mag-stop niyan. Walang dahilan, walang kwento, walang damdamin, walang hindi ko alam kung anong naganap o ebidensya sa buhay mo na but that in the end ay sasabihin natin, hindi, stop na to. Ang sabi ng Bible, in Hebrews chapter 12, verse 26, kasi ito yung sabi ko kanina na sometimes yung reason ay parang meron tayong ginagawang pagkakamali. Totoo naman, wala naman din. Madami akong nakita mga tao na naglilingkod sa Lord, nakakagawa talaga ng pagkakamali. Pero hindi din yan ang reason para sabihin na, wala na ako. Kaya nga sabi ko nga kanina, wala talagang pwedeng magtuldok sa tao. Na kahit anong kwento mo yan, kasi kung yan ay may panawagan, ang panawagan yan irrevocable. Oo, pwedeng dadaan yan ngayon sa ganong sitwasyon niya kasi may consequence ang paggawa ng kamalian. At sabi ko nga kanina, oo naman, at yung paggawa ng kamalian ay mali, kaya hindi ko din naman kinukonsinti ang paggawa ng mali, but hindi yan ang magiging dahilan para tumuloy-tuloy ka na at huwag na mag-serve sa Lord. Ang Bible nagsasabi sa pagkakamali natin, ang Diyos ay nagdidisiplina. Yun yung tama. Because the Lord disciplines, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 6, the one He loves and He chasten everyone He accept as His son. So kasama talaga yun yung pagkakamali, may disiplina. But still, hindi nagbabago ang Diyos doon sa panawagan, doon sa kanyang anak. Irrevocable. I-restore niya yan pagkatapos. Kung yan ay may panawagan, definitely, dumating yan sa punto, itatayo din ng Diyos yan at bandang huli makikita mo itong mga taong ito ay
ginagamit muli ng Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So ano ang gusto ko pang sabihin dyan? Ano man ang kwento meron ng tao, huwag natin silang tuldukan. Huwag natin silang i-judge. Huwag natin silang parang sabihin, wala nang pag-asa to. Sobra na. No po. Dinidisiplina yan ng Diyos. May disiplina ang Diyos dyan. At definitely, ang disiplina ng Diyos ay hindi para so that in the end, lalong maging worse yan. Dinidisiplina ng Diyos so that in the end, marirestore yan. At kapag na-restore yan muli, itatayo uli yan ng Diyos at magpapatuloy yan sa kanyang panawagan. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Kanina, sabi ko, si Peter, na sobrang very bold at follower talaga ni Christ, but that in the end, dumating siya sa punto, pinagkatulo niya si Christ. 3 times, sabi ng Bible. Pinagkanulo at yung kwento, hindi naman maliwanag yung sinasabi. Pangit dahil sa may taong lumapit sa kanya. Sabi, makaisa ka ni Christ? Sabi niya, hindi ko kilala. Sobra, bigat. At 3 times na, Pedro, teka muna, hindi ka ganyan. Sobra ka nung si Christ, malakas pa, at hindi pa napako sa krus. Very proud ka na kasama mo si Christ. Pero eto si Christ, nandyan na, inuusig, pinagkanulo. Pero hindi nagtapos ang Diyos sa kanyang panawagan. Pag pumunta ka tumuloy-tuloy ka sa Acts, makikita mo si Pedro, sobra yung anointing. Si Lord ay yun na nga, hindi siya tumitingin dun sa pagkakamali at that and then puputulin niyang calling. Walang kinalaman yung calling kasi nga sa Romans chapter 11:29 nakita natin irrevocable yung panawagan. Walang kwento, walang dahilan, walang sitwasyon ang siyang pwedeng magpigtas niyan. So that and then nakita natin si Pedro, sabi ng Bible, sa isang preaching lang, thousands yung mga naligtas. Sobra yung anointing. Pero galing sa paggawa ng mali. Kasi nga, ang panawagan ay walang kinalaman yung kwento ng buhay. Because, balikan natin, Romans chapter 11:29, yung calling ay irrevocable. Sige, palakpakan mo si Lord. Hindi ko alam ba't ko ba ito dinidiin? Kasi nga pwede ito yung problema natin. Na marami tayong dahilan para sabihin natin, ayoko na. Hindi yan ang magiging dahilan para sabihin mong ayoko na. Hindi yan lalapat kasi yung panawagan mo, irrevocable. Hindi yan pwedeng reason para hindi mo ipagpatuloy kasi magiging liable ka doon sa title na nakita natin that in the end, hindi siya natatapos. Hindi mo natapos yung trabaho mo o yung covenant mo sa Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, our God is immutable. Sabi ko to kanina. The word immutable means never changes. Hindi siya nagbabago. At nakita natin dyan, dito sa topic natin about calling, na irrevocable, hindi siya nagbabago. Immutable yung Diyos natin. He will not change. Hindi siya nagbabago. Kaya nga ang Bible nagsasabi that He is the God yesterday, today, and forever. Kasi hindi siya nagbabago. Hindi siya nag-evolve. Hindi siya nag-fade. Never siyang mag-crack. Solid siya. Kaya nga, tinawag siya ng Bible that He's the rock. Hindi rin issue sa kanya ang time. Time is not His problem. He's not immovable. Even doon sa time na tik-tak, hindi siya nagagalaw dyan. Dahil yung oras, ang siya musunod sa kanya because siya ang may gawa ng panahon, ng oras. Teka muna. Pero mo ito, nadinig mo itong Diyos na to, and yet sa isang maliliit na mga bagay na nandun tayo, na may connect tayo patungkol sa panawagan, yun ang ginagamit natin, Lord. Paano ako? Paano itong pamilya ko? Paano itong trabaho ko? Ang dami Paano itong negosyo ko? Ang dami Teka muna. Hindi mo nakita na ito yung Diyos na ano man yung kwento mo, hindi nagbago. He is still God and He is in control. Teka muna. Kanina sabi ko, ang katapat lang dyan, trust. Yung tiwala mo sa Diyos na itong Diyos na ito, never itong nagwendang-wendang. Solid siya. Kaya, mamaya meron akong gusto sabihin dyan, dun sa situation na sa malimit na pagkakataon ay, Lord, nakikita mo ba ako?
Alam mo ba itong dinadaanan ko ngayon? Ganito, ganyan. Mamaya meron akong gustong sabihin yan. But still, nandito ako sa gusto kong sabihin na yung Diyos na nakilala natin, He's immutable, unchanging, or unable to be changed. Hindi talaga pwede. Unable, cannot be. Gustuhin niya man. Iba klase ano? Gustuhin niya man, hindi pwede. Yun, yung hindi pwede. Walang sistema na makapagbabago sa kanya ng kanyang pag-iisip. Unable to be changed. Ito yung Diyos. Teka muna, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Diyos, kasi dito kami nakakalimot. So that in the end, ito yung reason namin na paano ako? Kapag tinuloy ko, naririnig ko sa Diyos na that in the end, may mga pinagagawa siya sa buhay ko at nakikita ko parang magagalaw ako dito. Hindi ko alam paano ka kinakausap ng Diyos. Hindi ko alam. Sa maraming paraan na that in the end ay umaatras tayo. Kasi iniisip mo parang mawawalan ako dito. That is self-consumed, self-centeredness. That's selfish. Yan yung, galing yan dyan. Galing yan dyan, yung ganong mindsetting. So, I have 3 points. Mabilisan lang to, tapos magtutuloy-tuloy ako para makatulong lang to sa pagiging immutable ng Diyos at makita natin na pwede siyang sandalan. Hindi lang siya nagpakilala that He is immutable, but meron siyang ebidensya na meron siyang strength. Meron siyang strength, meron siyang kakayanan na para patunayan yan. Number 1, in His essence. In His essence, ginamit ko yan minsan sa iba kong sermon, but sige, gamitin ko to dito. God is immutable in His essence. Merong susog. Hindi lang siya parang sinabi na, He is immutable. Hindi. Merong ebidensya in His essence. Yung kanyang kakayanan na nagsasabi that He is immutable. Nandun yung kanyang strength. Andiyan ka pa ba? So parang, hindi ko alam saan papapunta. Tutuloy-tuloy ko. So, number 2, in His attribute. In His attribute. God is immutable in His attribute. Yung kanyang katangian. Yung katangian ng Diyos ay nagsususog that He is immutable. Nandyan pa po ba kayo? Sabi ko kanina, kung sinabi niya that He is your provider, that He is the God who will provide, He will provide. Yan yung kanyang katangian. Yun yung kanyang katangian na kapag if He is the provider, He is the provider. Hindi na magbabago yan. Teka muna. Sabi ko nga kanina, nagpakilala siya that He is the God of miracle. The God of miracle, sometimes dumating ka sa punto ng buhay mo, dead end. Pag tinignan mo dito, wala na. Pag tinignan mo sa kanan, wala nang solusyon. Sa kaliwa, wala nang solusyon. Sa likod, wala na rin solusyon. Dead end. At that end, sabi mo, wala nang solusyon ito. But meron pang solusyon ng Diyos dyan. That in the end ay nagpakilala siya that He is the God of miracle. Merong himala ang Diyos dyan. Malala nyo, nag-preach ako last Sunday. Etong mga Israelite, wala nang matpuntahan. Sa unahan, pangbangin, sa magkabilaan, wall ng water. Sa likod ay chariot ni Pero wala nang pupuntahan. But that in the end ay meron siyang solusyon. Biniyak niya dagat because He is the God of miracle. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, dito mo makikita ang Diyos ay hindi nagbabago. Immutable God. At nandun siya, meron siyang kakayanan that in the end ay pwede siyang sandalan. At kung ang pinag-uusapan ay karamdaman, so pwede may mga tao na may karamdaman na ang sabi ng mga doktor o siyensya ng medical science, wala nang lunas yan. So, pwedeng ganun. May hangganan na nagagawa ng tao. But if He is the healer, hindi ko alam, meron bang ganyan dito? If He is the healer, then hayaan mo na maging healer siya sa buhay mo. Kasi nagpakilala siya that siya ang dakilang manggagamot na pwedeng magpagaling sa'yo. Sige, palapakan mo si Lord.
Hallelujah. So, ito yung Diyos na hindi nagbabago. Kung kaya niyang nagpagaling sa panahon ng Old Testament and New Testament, kaya niyang magpagaling ngayon. Kung Diyos na nagpakilala na, palapakan mo si Lord. Kung siya nagpakilala noon that in the end, kaya niyang basagin ang dagat, kaya niya din basagin ang dagat para sa'yo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Kasi pwede siyang sandalan. So, yun yung tanong na, paano naman ako irrelevant? Irrelevant. Hindi tamang tanong sa Diyos. Ininsulto natin ang Diyos na parang minaliit natin siya na parang wala siyang magagawa sa buhay mo. And that is the lie from the enemy. So that in the end, wag mong susugan yung kanyang panawagan. Kasi lalagang kanya ng takot sa puso na, paano ka? Pag sumunod ka dyan, paano ka? So, hindi po. So, sige po, palakpakan nga natin muli si Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Number 3, God is immutable in His counsel. Yung paraan ng Diyos, hindi mo maintindihan. Yung counsel niya, sometimes, Lord, teka muna. Yung kanyang leading sa buhay mo, yung kanyang galawan sa buhay mo, sa malimit na pagkakataon ay dumating ka sa punto na, hindi ko na alam to Diyos itong nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko na nga alam kung ano tong dinadaanan ko ngayon. Hindi ko na nga alam kung saan ako papunta. May mga ganun tayong kwento eh. Ito din yun. He is immutable in His counsel. Bakit? Kanina nag-example ako ng, siguro naman medyo familiar tayo. Pag pumunta ka ngayon ng SM o Manila, very traffic dito sa Quirino Highway. But madami nagre-reklamo dyan kasi 3 hours, 2 hours sometimes, marinig mo 4 hours daw dyan. Sobra because yung construction ng MRT. Pero mayroong detour. May mga shortcut. And then, oo, iba nga dinaanan mo. Ito yung counsel ng Diyos. Sometimes yung counsel ng Diyos iba. Sa counsel mo, meron kang ibang paraan. Alam mo, ito yung way. But si Lord, sabi ni Lord, hindi, may detour dyan. That in the end, mas mabilis. Hindi ka tatagal ng 3 oras, 30 minutes lang. 30 minutes lang, sumunod ka lang sa akin. But that in the end, sabi mo, Lord, hindi ko alam yung daanan. Sumunod ka lang. Andun si Waze, nagsasabi, si Google, kung hindi mo alam. But that in the end ay mai-encounter mo din yung pupuntahan mo. Mararating mo din. Nag-detour ka lang, but that in the end ay doon din ang punta mo. Ito ang Diyos sa buhay natin, that sa malimit na pagkakataon bago sa'yo, natatakot ka na at sabi mo, Lord, hindi pwede yan. Madilim ako dyan. Wala akong idea. Lord, at bakit nandito ako? O kaya sometimes, dumadaan ka sa mga lubak-lubak na mga daanan. At sabi mo, Lord, nakikita mo ba ako? Nandito ako, Diyos, sa lubak-lubak ng dinadaanan ngayon. Friends, mamaya meron akong sagot dyan. Gusto ko lang susugan pa yung kanyang counsel, that His counsel does not change. That in the end ay doon ka din pupunta. Yung kanyang pamamaraan, sometimes di mo maintindihan kung bakit dumaan ka dyan sa buhay na yan. Ba't dinaanan mo yan? Lord, ba't nangyari ito? Ba't kailangan pa mangyari ito? Lord, ba't kailangan ko pang daanan to? Pero si Lord, sabi ko nga sa mga ibang sermon ko, may foreknowledge ang Diyos. Nakita niya na yan. So that in the end, huwag ka mag-alala. Dadaling ka pa rin niya doon sa ganda ng buhay pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Doon sa kanyang pinakaplano sa iyo. Pinapayagan ng Diyos, paminsan-minsan, yung i-reroute ka. Pag hindi ka handa, magre-reklamo ka. Magre-reklamo ka at sabi mo, Lord, ba't ako nandito? Ba't ito dinadaanan ko? Lord, hindi mo ba ako nakikita? Ano yung mga ganung prayer, ano? Nakikita mo ba ako, Diyos? Ano dinadaanan ko ngayon? Ano yung mga ganung prayer, ano? Of course, nakikita ka ng Diyos. But sometimes, hindi ko alam. Paano mo sinabi yun? Pwede ba because out of understanding? Because of foolishness dun sa kanyang conversation mo sa kanya? Na parang ininsulto mo ang Diyos? Sorry ha. Wala. That is
tayo lahat dito kinakausap ng Diyos. That in the end ay nagiging foolish tayo. Ba't mo tatanong sa Diyos yun? Kung nakikita, of course nakikita ka ng Diyos. Sa mga bagay na argumento mo sa Kanya. Sa mga dinadaanan mo. Pero gusto ko sagutin sa iyo yung tanong mo, kung meron mang ganun. Yung mga tanong na mga parang, ano ba yun? Sinasabi natin na, Lord, pinabayaan mo ba ako? Ba't parang hindi mo ako nakikita sa dinadaanan ko ngayon? Ito ako, Diyos. Alam mo itong dinadaanan ko ngayon. Either negosyo yan, pamilya yan, sarili mo, hindi ko alam trabaho mo, relationship mo, hindi ko alam pa yung mga bagay, pag-aaral mo. At in the end, yun yung tanong mo sa Diyos na, Lord, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Pero ito yung sagot. Pwedeng sagutin sa'yo ng Diyos, kung ikaw to, anak, may nagbago ba sa akin? Bakit parang takot na takot ka? Kung nasaan ka ngayon? May nagbago ba sa akin? May sinabi ba ako na, hindi ko na kaya yan? Nagbago na ako. Hanggang dito na lang ako. Ito na lang magagawa ko. Ano man yung dinadaanan natin, friends, dapat maintindihan natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. That He is still God. At pwede niyang sabihin, anak, I am in control. Don't worry. May nagbago sa'yo. Walang problema yan. Dahil walang nagbago sa akin. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Na pwede mong pangawakan. I mean, ito yung sermon, and then lalo mong pagtiwalaanan ng Diyos kasi ito naman yung sinasabi ng Diyos sa kwentuang ito na trust Him. Hindi yan issue kung ano yung situation mo. Hindi issue kung ano nagbago sa'yo. Kung ano naging nangyari sa'yo. Hindi yan ang issue. Kasi ito lang yung gusto kong sabihin sa'yo, ang pwedeng sabihin ng Diyos na hindi ako nagbabago. That I am immutable God. Ganda, no? O nga naman. Lahat naman ng bagay sa mundong ito nagbabago. Even yung katawan natin. Kita mo, dami ngayong mga pang-enhance. Pampabata. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay naman na yan. Wala naman akong problema dyan. Na may mga gamit that para i-reverse yung yung mga bagay na nagfe-fade. But still, nagfe-fade dyan. Pero hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang totoo, friends, our circumstances do not change God's purpose. Ito, nasasabi ko na to sa ibang mga sermon ko. But, gamit to sa pinag-uusapan natin ngayon. That our circumstances do not change God's purpose. Hindi ito ang magpapabago sa plano ng Diyos sa buhay mo, kung ano man yung mga dinadaanan mo. At huwag natin itong gamitin na tayo ang nagdidesisyon na para bang sinasabi natin na pwede mo nang baguhin Diyos yung plano mo sa buhay ko. Andito ako ngayon sa ganitong kalagayan. But in the end, ito yung totoo. That our circumstances do not change God's purpose. Hindi magbabago ang calling, ang panawagan, ang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ano yung plano niya na sinasabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5 na meron siyang gifts and calling sa buhay mo that is irrevocable. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Friends, if God created you for a purpose, ano man yung mga circumstansya na na-experience mo sa buhay mo, God will bring you there. God will bring you doon sa pinaka-purpose niya. Hindi yan ang makapagpipigil na ma-stuck ka dyan sa kinalalagyan mo. Hindi yan makapagpipigil sa mga bagay na gagawin mo para sa Kanya. So that in the end, ito yung sermon na sinasabi sa atin ng Diyos, anak, walang reason para hindi kita dalhin doon sa pinakadulo ng panawagan mo sa buhay mo. Sige, palapakan mo si Lord. Naalala ko si Joseph, hindi ko to nabanggit kanina. Si Joseph, sobra yung dinaanan eh.
Joseph the dreamer. Grabe ang devastated yung kwento. Bata pa lang, naka-experience ng abuso sa pamilya. Bata pa lang. At pwede niya nang gamitin yun na parang yun yung upbringing sa kanya eh. Yun yung experience niya sa pamilya niya eh. Doon sa kanyang mga kapatid. Na biro mong ihulog ka sa bangin at gusto ka nang patayin ng mga kapatid mo. Dahil meron kang pangitain patungkol sa Diyos mo. So that in the end ay nakita nilang kaysa patayin ka namin, pakinabangan ka na lang namin, ibenta ka na lang namin. Sobra yung trauma. At pwede mong sabihin na, Lord, Diyos, ano ba tong dream na meron ako? Kalimutan ko na nga to. Anong dream na to? Ano tong buhay ko? Ito, binenta na ako ng mga kapatid ko. Ito, slave na ako ngayon. Dinala sa Egypt. Nung dinala sa Egypt ay medyo nabaganda ang buhay kasi napunta sa bahay ni Potiphar. Pero okay na sana eh. But that in the end ay pinaratangan ng asawa at pinakulong. Pinaratangan ng maling akusasyon. Sabi niya, ayaw ko na. Ayaw ko na, Diyos. Bitawan ko na tong dream na to. Nakulong. But still, si Joseph ay nagpatuloy. But hindi yun eh. Ang kwento doon ay yung plano ng Diyos sa simula't simula, hindi nagbago. Sa kabila ng sobrang trauma ng dinaanan ni Joseph so that in the end, na pangyari yung pinakaplano ng Diyos, naging governor siya ng Egypt. Naging pangalawang makapangyarihan tao sa buong mundo that time. Friends, but tingnan mo, bago nangyari, dumaan ng iba't ibang klase ng kwento na pwede mong sabihin na, stop na ito. Tama na to. Pero hindi kasi yan ang leading para wag natin marating yung pinaka-purpose ng Diyos, yung panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam kung saan pa papunta itong ating usapan. But kanina, sabi ko, kung yung mga pagkakamali naman ang pwedeng reason, hindi din. Dahil si Moses, nagkamali din naman. Dahil sa umpisa pa lang ang Diyos may panawagan sa kanya, kaya nung bata pa lang siya, ang hari ay nag-declare na ipapatay lahat ng mga bata ng kasing edad niya, pero in-spare siya ng Diyos. At alam natin yung kwento, inilagay siya sa basket at pinaanod sa tubig at nakuha siya nitong prinsesa ng Egyptian. But still, yung plano kasi ng Diyos ay walang sinong pwedeng pumatay. At lumaki sa Egypt for 40 years, but that in the end, umalaman niya na siya isang Hebrew, at nung pinagtatanggol niya na itong kanyang mga kababayan, nakapatay siya ng isang Egyptian. But bandang huli, nag-run away siya. Tumakas siya sa kanyang responsibilidad na ang totoo kaya, pwede na sana niyang ipagtanggol yung kanyang mga kababayan that time. Pero nag-run away, nag-backslide ng 40 years. Tagal. In the end ay tumakbo sa Midian, natagpuan ang pamilya ni Jethro, nakapag-asawa sa isa sa anak ni Jethro, nagkaroon ng 2 anak at nakapag-establish. Okay na ako. Kung ako si Moses. Bandang huli ay doon ka tawagin, Moses. Teka muna, matanda na ako, Diyos, at backslider ako. At saka, okay na ako. Tanggap na ako dito. Kahit hindi ko to bayan, tanggap na ako ng Midianites. Meron na akong wife, meron na akong job, may buhay na ako dito, Diyos. At kaparte na ako sa buhay nitong community. Pwede yun eh. Successful na ako, Diyos. Okay na ako. Kalimutan mo na ako. Hindi na kita kailangan. Friends, sometimes success is irrelevant to purpose. Hindi ko alam paano mo ako napapakinggan. Kung pwedeng sabihin mo, okay na ako, pastor. Good naman eh. But hindi ko alam kung paano mo sinusukat ng sarili mo ngayon. But
success is irrelevant to purpose. Balikan mo uli yung purpose ng Diyos na meron kang panawagan. At hindi pumapayag ang Diyos na hindi yan mapangyari. Yung title natin nagsasabi that incomplete yung work. Incomplete, unfinished yung business na nagawa mo. At ito yung paalala sa atin. Ulitin ko po, success is irrelevant to purpose. Malayo yan sa pinakamahalaga sa puso ng Diyos. Di ko alam ano. Because pwedeng na mali ang madami dyan eh. May marami na akong nakitang mga tao na hindi ko alam, sorry ha. And that is the reality of life even among us, mga Kristiyano. Dating mga nagsiserve sa Lord, okay naman ang service sa Lord, maayos naman, but at in the end, lumabas at naging successful. Totoo naman. Nagnegosyante, hindi ko alam man, walang masamang pagiging negosyante. But meron talaga kasing calling eh, na naging parang naiswap, naipagpalit. At pag tinignan mo, okay naman, pero doon sa nakakadinig ng yung wisdom ng Diyos. Tulad din sabi ko kanina, yung success is irrelevant dun sa purpose. Friends, it is possible to be successfully wrong. Pagka tumingin ka at tinignan mo sila o tinignan sa sarili nila that in the end, sabi nila, I am successful. Nagtagumpay ako, oo, pwede naman. But it is possible to be successfully wrong. Kapag yung purpose ng Diyos ang siyang naitapat dyan, trouble. Trouble. Anong ibig kong sabihin? Meron kasing sinasabi ang Bible, even sa time ni Joshua, na nung sabihin ng Diyos kay Joshua that there is good success. If there is a good success, merong bad success. There is bad success also. So, depende yan kung paano mo sinukat at paano napangyari yung pagiging successful mo. Meron bang naging parang katapat dyan dun sa purpose ng Diyos sa buhay mo? Dun tayo natutrouble. I have my big statement. Halika na, Pastor Mike. Mukhang maaga tayo magtapos. I think na-deliver ko naman na yung gusto ng Diyos na madinig natin. Hindi ko alam this is very personal sa atin kasi pwede nga na galing ka sa ibang church or galing ka wala kang religion, napunta ka dito. Pero dito, nadinig mo na may purpose ang Diyos sa buhay mo. At hindi aksidente kung ba't ka nandito ngayon. Kasi, gagamitin ka ng Panginoon. Kung ikaw naman galing ka sa ibang church, simbahan, at nagsiserve ka na sa Kanya nung mga nakaraan mo, but I don't know sa anong kwento, napunta ka dito, hindi aksidente yan. Pero ang trouble kung baka ang akala mo ay parang natapos na yung panawagan mo, na dati po pwedeng nagsiserve ka doon sa church na pinanggalingan mo, na parang ngayon ay parang nag-stop ka na kasi parang lisensya na parang sinasabi mo na, dami kong dinaanan na trauma ako whatsoever, kaya okay na ako dito. Hindi po. Para sa itong sermon, kasi yung title na nagsasabi that incomplete yung work. Incomplete. At yung panawagan sa iyo ng Diyos ay irrevocable. No matter what happens. Ano man nangyari sa iyo, anong kwento meron ka, hindi yan ang parang dahilan para sabihin mo na, hindi na ako. Okay na ako dito. Hindi po. So, friends, if your success cannot bring God's purpose, ulitin ko po, it is successfully wrong. Kung yan ay may pagkakamali dyan, so that in the end ay
hindi mo rin ma-enjoy yan. Ito-trouble ka niyan. Kapag ka nagsimula ka ng mali, walang dulong tama dyan. Magtutuloy-tuloy yan sa isang kamalian hanggang sa mapapagod ka na lang dyan nang wala kang mapapakinabangan. Because yun yung principle. Lagi ko nasasabi yan. Nagsisimula ka ng mali, walang dulong maganda dyan. Walang benefit na in the end ay tatagal. Pwede temporary, but that in the end, mapapagod ka din dyan. Because it is successfully pupwede na sa unang tingin mo, nagtagumpay ka, but wrong. Sige, palapakan mo si Lord. Wala nang pinakamaganda, kundi bumalik tayo uli sa kalooban ng Diyos. Bring yourself doon sa will niya. At sa hapong ito yung hamon. Huwag tayo magtapos dito, pagkatapos ay wala lang. So, siguro, gusto kong sabihin na ito yung pagkakataon natin that in the end, sige, di ko alam, magsisisi ba tayo, hingi tayo ng tawad sa Diyos? At that in the end ay ilid tayo ng Panginoon sa tamang path. Ilid tayo ng Diyos doon sa calling natin. Thank you, God. Hallelujah. Sige, tayo. Can we stand up? Tapos na ako. Siguro, bago tayo umawit, pwede ba natin sabihin sa Diyos sa hapong ito that God, lead me. And use me again, Lord. Natinig kita. Tama ka, Panginoon. Nabinbin ako. Mahaba-haba na din na hindi mo ako ginagamit. At hayaan mo, Panginoon, na maipagpatuloy ko yung unfinished business, yung incomplete work na hindi ko tinapos. At hayaan mo, Panginoon, na matapos ko ito, O Diyos, hanggang sa dulo. Pwede ba yun? Pwede ba taas mo yung kamay mo? Sige. Can you say sorry to your God? Hindi ko alam paano mo ako napakinggan. O pwedeng, oo nga, ikaw talaga to. At ang dalangin ko sana ay kunin mo to, ikaw ang kausap ng Diyos dito. Na sinasabi sa iyo ng anak, gusto kitang gamitin. Gusto kitang ibalik dun sa pinaka-purpose ko sa iyo. Na sa simula pa lang, meron ka talagang panawagan. O baka ikaw ito na madaming beses mo nang nadidinig na gagamitin ka ng Panginoon. Pero sa madaming dahilan, hindi mo nagawa. Sa madaming dahilan, pwedeng natatakot ka, whatsoever. But now, narinig mo na He is solid. He is unchangeable. Hindi siya nagbabago. At He is in control sa lahat ng bagay sa buhay mo. Kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niya mag-provide, kaya niya magpagaling, kaya niya magbiyak ng dagat para sa iyo. So walang dahilan. At siguro ang dalangin ko bago tayo magtapos sa gabing ito, malis na yung reason natin sa Diyos. Na sa tuwi na kapag nadidinig mo na tinatawag ka ng Panginoon, madami tayong dahilan. Yung tanong kung paano. Hayaan mo na yung ipagkatiwala mo sa Diyos yan kung talagang natidinig mo si Lord na sinasabi niya, anak, gamitin kita, huwag kang matakot. Hindi naman buong oras mo, hiningi niya sa'yo. May mga oras lang na sinasabi niya, bigay mo sa akin. Serve me. Hallelujah. Ang church natin ay, andyan yan, lagi nag-aanyaya that in the end, ang daming pwedeng trabaho, na bakante na pwede tayong gamitin ng Diyos at na tayo magsimula so that in the end makikita mo yung promotion ng Diyos that
Sa bandang huli, sasabihin mo, Lord, sobra yung pinagkakatiwala mo sa akin, Panginoon. Hallelujah. Father, sige, taas natin yung ating mga kamay. Narito kami, Diyos, ng iyong mga anak. I think this message, God, ay may kinalaman nito sa aming panawagan. At marami sa amin, Lord, ay guilty kami dito kasi hindi namin na ibibigay sa iyo ng buong buo yung calling sa maraming dahilan. But today, Lord, ayaan mo, Lord, ang dalangin namin that God, use me again. Pwede mo bang sabihin yan sa Diyos ngayong hapong ito that God, lead me to use me again. Lord, hayaan mo, nagsimula na itong napakinggan kita, but Lord God, hayaan mo that lead me, God. Turuan mo ako kung paano ko i-involve ang sarili ko, Panginoon, sa gawain mo. Give me the strength, God. At Lord, wala yung takot. Yung tanong na, how about me? Si Lord ang mag-take care sa'yo. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Can we worship the Lord? Sige, awitan mo si Diyos. Hallelujah. Awitan mo ang Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Worship Him. At wala nang pinakamagandang worship sa Lord ay yung makita ka ng Diyos na ini-involve mo ang sarili mo sa Kanyang gawain. Ini-involve mo ang sarili mo sa Kanyang kingdom, sa Kanyang hallelujah, sa Kanyang mga pangarap na ano yung pwede niyang gawin sa simbahan at maging effective for this city. Urabasita Rabakaya. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, we sing. Here I am to worship. Oh, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonder. Come on, church, we sing. Here I am to worship. Oh, here I am. Here I am, Panginoon. Come on, we sing it. You're my God. You're altogether lovely and altogether worthy. Come on, people of God. Here I am, oh Lord. Here I am to worship. Oh, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Salamat sa salita mo, Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Sige, God, panghawakan namin ng aming mga narinig, Panginoon, mula sa iyo, O Diyos. Sige, God, hindi namin ito makalimutan. Dalhin namin ito sa buhay namin, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, Lord God. Ikaw lalaban sa amin, Panginoon. Ikaw sasama sa amin, Panginoon, Lord God. At Lord, hindi kawalan, Panginoon, Lord God. Yes, Lord, ang manampalataya sa iyo, O Diyos. Kaya sa gabing ito, sa hapong ito, Panginoon, mananampalataya kami, Panginoon, sa mga salita mo. Magtitiwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Yes, God. We receive, Panginoon, your word sa hapong ito. Sige, pwede bang palakpakan po natin muli si Lord. Hallelujah. Yes, Lord. In all times, Panginoon,
may Diyos kaming pwedeng kapitan, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, Ama. We love you. In Jesus' name we pray and everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak. Bigay po natin sa Panginoon.